another concerned video po. Ang sabi niya is, "Hi Ma'am Che, nalalamig na si Mrs. sa akin. Early 2025 pa lang. Madalas, phone ang inaasikaso niya. Mailap na din siya sa akin. Minsan, pag may tumatawag sa kanya, lumalabas pa ng bahay. Pakiramdam ko, may iba siya." Okay, let's talk about physical signs na nag-cheat na ang misis mo. Umpisahan natin to. Palagi niyang hawak ang telepono niya. Pero, hindi naman ikaw yung tinatawagan niya. Hindi rin naman ikaw yung ka-text niya. Pero bigla na lang ngayon, hindi niya na maiwan-iwan yung phone niya kahit saan siya magpunta. At sobrang nagagalit siya once na hinahawakan mo yung telepono niya. Madalas, nagkakahulihan po talaga ang mga cheating partner sa telepono lang. Kasi, mas nagiging protective sila sa mga phone nila kapag may ginagawa na silang kababalaghan. Pangalawa, lack of intimacy or ina-avoid niyang makipag-sex sa'yo. In the beginning, ikaw at ang misis mo, walang tumatanggi dyan. At kapag ginagawa nyo, talaga para kayong nagiging wild. At ngayon, sobrang tumamlay na lang ito. Pwede naman itong may mga physical appearance issue siya. Pwede namang hormonal kung bakit nagbabago ang ugali niya. Pwede rin namang lack of emotional intimacy. However, it can also be a sign that your wife is cheating on you. Always remember po na ang marriage, may mga terms po yan pagdating sa sex frequency. Lalo na kung andyan ang mga anak ninyo or kapapanganak lang ni misis, yan yung mga example kung bakit nawawala ng gana ang babae. Pero kung wala naman sa mga nabanggit ko yung dahilan na yon at madalas kanyang tinatanggihan, posibleng iba na yung nasa isip niya. Hindi na siya nagsastart o mag-aya sa'yo na dati naman paminsan-minsan nag-aaya yan. At kapag inaaya mo naman siya, hindi na matapos-tapos ang mga dahilan niya. Tumatanggi siya sa'yo. Hindi na nag-e-exist yung connection ng wife mo at sa'yo. Sa madaling salita, nagsasama kayo sa isang bubong pero wala na ang lambingan. Pangatlong sign na posibleng may ginagawang kababalaghan si misis or ang inyong girlfriend, bago-bago yan ang schedule. Especially sa trabaho. Bakit? Kasi yun ang palagi niyang ginagawa araw-araw. Pero kung mapapansin mo na madalas nagbabago ito, minsan every other day, iba na naman yung sinasabi niyang schedule sa'yo or sa isang linggo, 2 or 3 beses nagbabago. Possible na merong coworkers or hindi man coworkers, basta meron siyang kinahuhumalingan na iba. Kasi posibleng itinatama nila yung schedule nila sa isa't isa. Kaya pagdating sa'yo, pabago-bago ng schedule si Mrs. Minsan maririnig mo pa may mga nababanggit siyang pangalan ng lalaki na nag-e-exist sa buhay niya ngayon. Posibleng katrabaho niya or nakilala niya lang. Tapos kapag tinanong mo siya, medyo weird yung mga reactions niya sa'yo. Mapapansin mo rin minsan na meron siyang itinitext na isang coworker niya na hindi naman niya ginagawa noon. Another thing, mas nagiging independent siya ngayon at nagde-demand siya sa'yo ng privacy. Ang pagsasama po, lalo na sa marriage, kadalasan teamwork yan. Gawaing bahay, magkasama kayo sa mga desisyon, lalo na pampamilya. Kaya very common po sa couple na maging dependent sila sa isa't isa, lalo na when it comes to decisions. Then ngayon, hindi ka na niya sinasama sa decision niya. Gumagawa na siya ng sariling plano niya at sariling desisyon niya. Wala na siyang pakialam sa opinion mo kung nagkikare ka pa ba dito sa desisyon na to or hindi na. Plus, nagde-demand siya sa'yo ng mas maraming privacy sa buhay niya. Dalawa po ang pinanggagalingan na dahilan niyan kung bakit ganito na siya ngayon. Una, inaaral niya sa sarili niya na maging independent. Gusto niyang mag-grow as a woman. Pangalawa, nakahanap siya ng validation sa iba sa mga desisyon niya. So meaning, ibang tao ito. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, mas nagiging distansya siya sa'yo at nagiging masikreto siya sa'yo. Kapag ang isang babae po ay deeply in love sa kanyang husband, mas clingy yan. Then, biglang ngayon, napapansin mo na hindi na siya nag-express ng feelings niya sa'yo or emotions niya sa'yo. May mga certain things na siya na tinatago niya para sa sarili niya lang. Normal lang naman yung privacy. Wag lang too much. Pero kung masyado nang nagiging masikreto yung partner mo sa'yo,
Posibleng senyales ito na meron na siyang madalas na kinakausap. At doon siya nag-express ng kanyang desire at ng kanyang emotion. Another thing, masyado siyang concerned sa itsura niya. Normal lang naman sa isang babae yun na masyado niyang pinapaganda yung sarili niya because may mga babae po na low ang kanilang self-esteem. Kaya kung todo ayos talaga, kung todo make-up, simula ulo hanggang paa, talagang kailangan sobrang pulido. Dahil po yun para itaas niya yung self-esteem niya. Or minsan naman, nasa midlife crisis. However, kung masyado na siyang na-obsess about it, at masyadong revealing yung mga clothes niya, yung pananamit niya, biglang nag-iba, tapos hindi naman ikaw ang kasama tuwing aalis ng bahay. This could be a sign na may cheating na pong nangyayari. But again, hindi po ito 100%. Kaya importante, nakausapin niyo pa rin po ng malalim ang inyong mga kapartner. Another thing, napapansin mo rin sa kanya na may mga regalo siyang natatanggap pero hindi niya naman sinasabi sa'yo kung sino ang nagbigay or may sasabihin man siyang pangalan pero sisiguraduhin niya galing ito sa katrabaho, galing ito sa kaibigan. And last one, masyado na siyang nagiging defensive. Ang ending, palagi na kayong nag-aaway. Normal po sa atin na nagiging moody, lalo na sa aming mga kababaihan. Lahat naman tayo, may kanya-kanyang mood. However, ang isang babaeng may ginagawa ng kababalaghan, mas madalas po ang pagiging moody niya. Mas madalas na palagi siyang galit. At sinusubukan niyang palaging makipag-away sa'yo, makipagsigawan sa'yo, and then aalis siya ng bahay para may dahilan siyang umalis. Then maaalala mo, wala naman dahilan ba't nag-aaway kayo. Pero ba't nauwi kayo sa sigawan? At hindi po ito minsana nangyayari, madalas nangyayari ito sa inyong dalawa. Normal po ang away, normal po ang misunderstanding sa relationship, pero kung mas marami na po ang madalas na pag-aaway, ang hindi pagkakaunawaan, nang wala namang kadahilanan, tapos hihingi ng space, possible na nagkikreate na siya ng problema. At may dahilan yon. Ginawa mo naman lahat ng pakiusap niya. Sumunod ka naman sa mga sinasabi niya. Ang ending, mainit pa rin ang ulo niya sa'yo palagi. Tapos pagdating sa phone, palaging nakangiti. Pag ang mga napag-usapan natin dito ay madalas na ninyong nakikita sa inyong mga misis, dapat po ay pag-usapan ninyo ito agad. Huwag kayong mag-aaway kung gusto ninyong magkaintindihan. Kasi wala pong nasusolusyonan na problema kung pareho kayong galit sa isa't isa. So, may nakuha ka bang tips na napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!